Magandang umaga po sa lahat. Tunay na napakainit, ano po? Pero purihin po ang Panginoon. Natuloy-tuloy pa rin po ang ating gawain kahit ano man ang mangyari. Umulan, umaraw, nandito po tayo, presente po tayong lahat. Amen? Purihin po ang Panginoon. Tunay na ang Diyos ay napakabuti at nagpapasalamat po ako sa Kanya. This is our first anniversary ng GCAM Taytay. Amen. Pero, bukod po doon, siyempre po yung 31st anniversary ng GCAM Makati Taguig ngayon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Samahan niyo po akong magbasa ng Biblia sa Psalms 95. Yes, purihin po ang Panginoon. Awit 95, 1-2. Tayo po tayong lahat para mas maganda papuri natin sa Panginoon. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Number 3, tuloy natin. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit sa sino man na dinidiyos. Amen po, purihin po ang Panginoon. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Tunay ang Diyos ay napakabuti. Hallelujah. Pulakpak po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, tuloy ka namin awitan, Panginoon. Katulad ng agila, hindi kami mapapagod, Panginoon, magpuri sa iyo. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Yes, Lord. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Muli po, katulad ng mga agila. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Tayo na! Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, magdala ng kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magaboy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin niya. Halika na! Halika na! Humayo na!
presensya niya. Malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Yes, Lord! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Salamat, Panginoon! Ang kalasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Muli po, malaya! Malaya, malayang, malayang, malaya. Sino pong pinalaya ng Panginoon dito? Say amen! Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. 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 Yes, Lord Jesus. Patunay, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon, ay sa iyo lamang nanggagaling, Lord Jesus. And today, Lord God, we will continue to worship you, Lord God. Patuloy ka naming aawitan. Ang himig namin, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. We will surrender everything that we have today, Panginoon. Pa-focus lamang kami sa iyo, Panginoon. Ang himig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kaluwalhatian mo. Muli po ang himig ko. Ang himig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Ang buhay ko ay
pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas, Panginoon, kay buti mo sa amin. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas, Panginoon, kay buti mo sa amin. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas, Panginoon, kay buti mo sa amin. Pagkat ikaw nagbigay kahulugan. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa buhay namin, Panginoon. Sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Lord Jesus, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, sa buhay ng aming pamilya, Panginoon. Lord Jesus, patuloy, Panginoon, ikaw ang maitaas, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Ang buhay namin, ang puso namin, ang himig namin, Panginoon, sa iyo lang namin inaalay, Panginoon. And today, Lord Jesus, patuloy idideklara namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na tunay sa buhay namin, Panginoon. I-share namin yun sa aming pamilya, sa mga taong nangangailangan sa iyo, Panginoon. Give us knowledge and wisdom, Lord God, to share your word, Lord God. Mga titik, mga salitang tama, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ang ma-share namin sa mga tao, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon. Sa iyo lang namin lahat ginagawa ito, Panginoon. We will give our 110%, Lord Jesus, because you deserve it, Lord God. You deserve everything, Lord God, na ginagawa namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Lord Jesus. We give back all the praises and honor and thanksgiving that you deserve alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. God is good. And all the time, maupo po tayo. Purihin ng Diyos.
At narito tayo sa santahan ng Panginoon. At ang kanyang mga anak ay sama-sama. At talagang siyang ating Ama, si Jesus, ang ating elder brother. Tayong lahat ay brothers and sisters in Christ. Hello? Pwede tayong tumayo? Kaya lang, di yata alam. They're so welcome here. Ano ba kanta dun sa kamayan? Batiin mo kapatid mo sa Panginoon at yung bago na, kamusta ka? Sige. Pwede po para i-welcome mo natin sa message natin about household of God. Sabihin nga natin, household of faith. Household of faith. Unawain natin po yan mamaya. Umawit muna tayo at kamay natin ating kapatid. Hayaan mo mag-feel at home sila sa atin, lahat. Bagamat kami dayuhan, mag-feel at home din kami. Ariin natin atin na ito, atin to. So umawit tayo sa Panginoon. Padaman natin ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kamusta ka? Salamat nandito ka. Paikutin mo sila. Harap sa kanan, harap sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. Salamat nandito ka. Ipalakpak ang kamay, nag-e-enjoy ka ba? Kamay sa kanan, kamay sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. Salamat nandito ka. Ipalakpak ang kamay, nag-e-enjoy ka ba? Kamay sa kanan, kamay sa kaliwa. Umikot ka, humanap ng iba. Praise God. So tayo po'y dumako sa pagbasa ng banal na kasulatan. If you have your Bible with you, open your book from the book of sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, Kapitulo 6, Galatians. Galatia, gaya nakikita nyo doon sa 6. Nadama ba ng ating mga kasama? Sila ay kapamilya? Hindi lamang, ayan, sa 6:10 po ng Galatia, hindi ko nadala pulpito. Wala tayong pulpito, ano? Okay. Basahin ko po. Muna sa 6Gs na siyang ating teksto. Then after a while, we will read starting from verse 1. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Balik natin sa 1. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo yon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasandi ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung nakala ninyong kayo nakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa riyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag niyong linglangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin ng tao. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay
aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang talata natin, kaya nga, ulitin natin, kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga anak o sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Let's pray for a moment. Oh God, we thank you so much again for this opportunity you've given us to study and meditate thy word. And I pray, oh God, that the Holy Spirit will continually guide us and bring us, O Lord, into thy truth. And we know, God, that you will not leave us orphaned, O God, but you will be with us as you have promised us in your word, God. You will not leave us nor forsake us. That's why, God, we know that your holy presence in the midst of us, and your holy presence means anointing, power, healing, miracle, blessing, everything that's good. That's why those who are sick shall recover and shall be healed this morning, O God. And all of us will be blessed, O God. And, O God, you're the one who will speak in the midst of us. Use only your servants as your conduit, that your revelation and message be heard by each one of us. And we will be changed and be transformed into the kind of person you want us to be. So, Lord, thank you so much. Lead us by the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Parang inuutangan yung the best clap offering para sa Panginoon. With a shout of amen. Say hallelujah. Lahat ng buhay, say amen. Lahat ng may tagumpay, say amen. Lahat ng ligtas, say amen. Lahat ng anak ng Diyos, say amen. Palakpakan mo ang Panginoon. It is because only of Jesus. Only Jesus is the reason of everything. Kaya ka narito, buhay, gumagalaw, siya ang dahilan. Sabi mo sa katabi mo, buhay tayo dahil kay Jesus. May tagumpay tayo kay Jesus. Kaya tingnan niyo po natin, palakpakan nga natin the best clap offering si Jesus. Ayan. Ayan, para kay Jesus. Nung araw, nung usap pa sa Nora Bilma, ang lalakas. Pagka Bilma, talaga naman ang lakas. Ano? Nora! Palakasan. Pagka kay Jesus, dapat mas the best nating bigay sa Kanya. Ang clap offering. Amen? Sapagkat yan ay papuri ng mga anak ng Diyos. Sa Hebrews, yada. Di ba? Pagtataas ng kamay, yada. At palakpak para sa Panginoon. So makakaupo na po tayo. Purihin ang Panginoon. Let us operate in a prophetic anointing. At yan tayo pinagpapala ng Diyos. We will not trust in our knowledge and wisdom and understanding only through the Holy Spirit. At maunawaan natin to sapagkat tunay, ito'y salita ng Diyos, ang tanging makapagpapaliwanag ay ang Diyos. At hayaan nating hipuin tayo ng Panginoon sa sarindaling ito at magkaroon tayo ng transformation, pagbabago, at maging mga kasambahay. Unawain mo natin. Sabi, household of faith. Ibig sabihin, kasambahay ng mga mananampalataya. Pamilya ng mga mananampalataya. Pagkakamag-anakan ng mga mananampalataya. Yan po noong siguro 1998 pa. No, yun po ang mga terms namin diyan sa sambayanan. Sa household, ano? Sambayanan. Doon sa aming seminary, kasi taga dito po yung aking professor sa Taytay Methodist Church, sa likod ng kanilang bahay. Tagalog na Tagalog. Kaya po, napakasarap na talaga maunawaan mo kaagad sa ating wika yung salita ng Panginoon. Household of faith. Sabihin natin, household of faith. Lakasan niya po. Once more. Once again. Pamilya ng mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya, say amen. Praise God. So, ikay kapamilya. Dahil
tayo ay anak ng iisang Ama. The Heavenly Father. At ang ating elder brother, na siyang ating the everlasting Father, none other none but Jesus. May distinction, ano? Heavenly Father, everlasting Father. Na siyang ating brother sa ang Panginoon Kristo na panganay na una, sabi ni Pablo. Kaya kapatid, ating unawain, pag sinabing household, yan yung magkakasama. May binigay po sa akin dito ang grupo ng Taytay at nais ko pong isama ang konteksto. Topic, Household of Faith, Galatians 6:10. What seeds are we, title, what seeds are we planting? Ayan. The household of faith refers to the children of promise, according to Galatians 4:28. Ito yung anak na sa pangako, na gaya na mababasa niyo po sa 4:28. Buksan ka natin minsan. Galatians 4:28. If you have your Bible, open again your Bible from the book of Galatians, chapter 4:28. Ito po ay research ng kapatid natin. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo mga anak ayon sa pangako. Promise. Tayo ay children of promise of God. Anak sa pangako. All who are sons of God through faith in Christ. Galatians 3:26. Unahin ko lang po ito. Ilatag natin yung mga teksto. Bago tayo pumalaot. 3:26, dahil sa inyong pakipagkaisa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismohan sa inyong pakipagkaisa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at mga laya, ang lalaki at mga babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakipagkaisa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kapatid, tayong lahat na nakipagkaisa kay Kristo ay isang pamilya. Ang pamilya ng mga mananampalataya. Bakit po? Sapagkat sabi po sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the children of God, even to them that believe in His name. Darapat sa kanila nagsampalataya, 1, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, ay sa pagsampalataya. Ulitin natin. John 1:12. But as many, darapat sa kanila nagsampalataya, ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Lahat na sumasampalataya sa Panginoon Kristo, say Amen. Amen. Isa ng punto. Darapat sa kanila tumanggap. Tinanggap mo si Jesus. Sinong Jesus? Si Jesus na merong 7 characteristics in His essence. Sa kanyang katalagahan. Hindi sa kanyang kalikasan. Walang kalikasan ng Diyos. Kaya essence po ang gamit namin. Kaya kapatid, tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang karapatan ikay anak ng Diyos. Balikan ko po, tinanggap mo si Jesus sa kanyang katalagahan. Ano yung katalagahan? Sa kanyang katangian, buhat sa Genesis ang Revelation, He is the Almighty, Lord, God, the Son that incarnate, perfect man, all in all. Yan ang Jesus ang dapat tanggapin mo. Kapag hindi ng Jesus na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Diyos anak, na nagkatawang tao, sakdal sa kanyang pagkatao, siya ang lahat sa lahat. Hindi yan ang Jesus ng banal na kasulatan. Darapat ko siya, tinanggap mo, na puspos ng biyak katotohanan, isa pa rin yun. Yan ang tatanggapin mo yung Jesus. At Jesus na buhay, na tumutok-tok sa pintuan nating puso, na sinabi sa Galatians 3:20, ako'y tumutok-tok sa pintuan ng inyong puso. Sino man duminig na aking tinig, at magbukas na kanyang kalooban, ako'y papasok sa kanya, tatang sa kanya, at makikisalong buhay sa kanya. Pinapasok mo na ba? Ang Diyos natin ay buhay.
Yun ang Diyos na papasukin mo. Si Jesus na papasukin mo sa buhay ay tumutok-tok. Meron bang patay na tumutok-tok? Wala. Pag may tumuktok sa pintuan mo at pagbukas mo, wala. Naku, multo. Ang Jesus na tumutok-tok sa pintuan natin, buhay! Hindi natalian ng kamatayan. Siya'y namatay. Dadapat paglipas ng 3 araw, siya'y bumangon na muli sa gitna ng mga patay. Tanda ng tagumpay at kaligtasan ng bawat sasampalataya sa Kanya. Kaya sabi mo sa Kanya, sa katabi mo, manampalataya. Tanggapin si Jesus sa buhay mo. At ang Jesus na tatanggapin mo, may 3. Sa Kanyang katalagahan, sa Kanyang kapuspusan, sa biyat katotohanan, at ang tatanging buhay na Kristo. Hindi laging nakapako lamang sa krus. Hindi hanggang ngayon ay nandoon at kulay itim sa mga simbahan na malaki. No, sa Pasig may malaking simbahan, nandoon patay ang Kristo at nasa kulay itim. In Him, there is no darkness at all. Hindi maitim. Walang kadiliman. Maliwanag ang ating Jesus. He's the light of the world. Kaya kapatid, naging anak tayo ng Diyos. Kaya pag sinabing household of God, household of faith, mga pamilya ng mga mananampalataya, pwede natin sabihin, yung mananampalataya, yan po yung mga anak ng Diyos. Born again. Born from above. Born of God. Born of the Spirit. Ipinanganak sa itaas. Di ba? John 1:11 pa lang, sa John 1:12, doon tinukoy, yung ipinanganak hindi sa laman, ni sa dugo, kundi pinanganak sa Espiritu. Yung pinanganak ng Diyos, pinanganak hindi sa laman, kundi pinanganak ng Espiritu Santo. Kaya sinatawag nating ipinanganak na muli, born of God, born from above, born again. Yan na hindi maanuwa na marami. Kala nila relihiyon ang born again. Yan po ay karanasan sa Panginoon Diyos. Hindi, kay mga panganak na muli. Paano ipapanganak na muli? Ulitin ko, John 1:12, tanggapin si Jesus. Na makapangyarihan sa lahat, na Panginoon Diyos anak, na nagkatawang tao, sakdal sa kanyang pagkatao, siya ang lahat sa lahat. Yan ang Jesus tatanggapin mo. At si Jesus tatanggapin mo, puspos ng biyaya at katotohanan. Nasabi sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Father, full of grace and truth. At ang salita ng katawang tao, tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kalutian, puspos ng biyaya at katotohanan. Yon ang Jesus natin. Full of grace and truth. Sagana, mayaman sa biyaya, at mayaman sa katotohanan. Samantalang iba, ang tinatanggap ni Jesus, ay puros biyaya lamang. Ayaw tanggapin ang katotohanan. Kaya pagka nangangaral ng salita ng Diyos na siyang katotohanan, nakatakip ang tainga. Para bang sinisilaban ng puwet pagka nakaupo. Darapat kapatid, pag tinanggap mo si Jesus bilang puspos ng biyaya at katotohanan, hindi ka mangangailangan. Sabi ng Panginoon, my grace, sabi niya kay Pablo, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko ay sapat sa iyo, Pablo. Kaya gaano man ang iyong kasalanan, kapatid, tunay po, sagana ang biyaya ni Jesus. Si Pablo na dating mamamatay Kristiyano, si Pablo na nanguusig ng mga Kristiyano, napakasagana ng biyaya na sa kanya. Tumanggap siya ng kapatawaran, tumanggap siya ng kaligtasan, at napasama siya sa pamilya ng Diyos. Lahat ng nais makasama sa pamilya ng Diyos, say amen. Amen. Dalawa po kasi ang pamilya. Dalawa ang pagkakamag-anakan. Dalawa po ang sambayanan. Ang pamilya ni Jesucristo at ang pamilya ni Taning. Sino si Taning? Hindi yung katabi mo. Ang pamilya ni Taning ay yung John chapter 8, verse 44. You are of your father, the devil. You do the desire of your father. He was a murderer from the beginning. He does not stand the truth, for there is no truth in him. Whenever he speak a lie, he speak of his own nature. For he is the father of all liars.
Tatlo katangi ang sinabi doon ng anak ng Diablo, sa pagkakabag-anakan ng Diablo, sa sambayanan ng Diablo, mamamatay, murderer. In heart and in flesh. Katulad ni kapatid ni anak ni Eva. Sino yung mamamatay? Si Cain. Nainggit sa kapatid. Nagalit. Mamamatay ka na sa puso. Pagka ikay may kagalit, hindi ka pa nagpapatawad, hanggang ngayon, pag nakikita mo ang taong iyon, nasisira araw mo, mamamatay ka sa puso. Hanggang ngayon, pag naisip mo ang taong iyon, ulit-ulitin mo, salbahe yan. Mamamatay ka sa puso. You are a murderer. Hindi ka kasama sa household of faith. Ikay kasama sa household ng darkness ni Satan. Sapagat mamamatay ka. Kaya, murder in heart. Ano ginawa ni Cain? Sapagat nagalit, nainggit, napoot. Kumuha ng pamukpok, pinukpok ang kapatid. Patay. Murderer in flesh. Kaya dalawa po, murder in heart. Mamamatay ka na pala pagka ikaw ay may kagalit. Kaya kapatid, hindi sambayanan, hindi household of faith yun. Mamaya natin paliwanag bakit, yung faith pa rin. Kaya ganito po, mga minamahal. Ang pangalawang katangian niya ay hindi makatay sa katotohanan. Pagka may gawain ganito, kala niya relihiyon. Kaya sinasabi namin sa lahat po na pinupuntahan, kay Mayor Bico, kay Joe Worski, sa mga konsyal doon, kay Bolta, kay Mama Konsyal, etc. Hindi ito relihiyon. Ito'y tamang relasyon. Kasi gusto nila relihiyon. Pagka relihiyon, kami lang tama, kami lang ang pamilya ng tama. Hindi ho. Tatamaan tayo sa Diyos. Isa lamang ang tama. Isa lamang ang totoo. Yung tinanggap si Kristo kanyang buhay. Yung tinanggap ang karapatan siya ay anak ng Diyos. Yung sa makatuwid ay sumampalataya. Unawaan natin mamaya yung sumampalataya. Household of faith. Kaya na born again. Ipinanganak sa Diyos. Ikaw ay niredeem. Tinubos ka ng dugo ni Jesus. Ikaw yung household of faith. Tinubos ka ng dugo ni Jesus. Ikay naligtas. Ikay nasambayanan ng sama-samang nagpupuri sa buhay na Panginoon. Amen? Kaya, household. Sunod natin. Ano yung faith? Pananampalataya. Unahin natin muna si Pablo sa Hebrews 11.1. Ano sabi sa Hebrews 11.1? Ang sarap na binabasa ko yung household of faith doon. Simula kay Abraham, Isaac, Jacob, Noah, Daniel, Rahab. Ito yung sambayanan. Ito yung household na mga mananampalataya. Ano ang kahulugan ng pananampalataya? Bilay kay kasama sa pamilya ng mga mananampalataya. Ikaw ba'y mananampalataya? Lahat ng mananampalataya, say amen? Unahan na natin muna. Ang mananampalataya, naniniwala, bagamat di natin nakikita, may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na nagligtas sa atin. May Ama, may Anak, may Banal na Espiritu, may Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya po, mga kapatid, Hebrews 11.1, binigay sa atin ang pinaka-meaning ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Faith is an assurance of things hoped for. Evidence of things unseen. Hebrews 11.1. Pagkakasalin sa Tagalog, ano pa sabi? Ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Katunayan ng mga bagay na di nakikita. Kaya po pala, hindi natin nakita ang Diyos. Pero may kapanatagan tayo. Sapagkat ang sabi ng meaning ng faith, faith is an assurance of things hoped for. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Hinihintay pa lamang natin. May panatag na tayo na nasa atin na. Kapanatagan sa mga bagay hinihintay. Katunayan ng mga bagay na di nakikita. Ebidensya ng mga bagay na di nakikita. Kaya sinasabi ng 11.24 na example po ng faith doon sa panalangin ay ganito. Mark 11.24. Whatsoever you ask in prayer, ano mang hihingin mo sa panalangin, panampalatayaan na mong nasa iyo na
at ito yung iyong tatanggapin. Wala ba sa iyo, inaangkin mo ng nasa iyo na. Humihingi ka halimbawa ng sakyan, Lord, salamat po. Kaya nung humihingi din ako sa sakyan nun, wala pa, doon sa gate namin, pinagbuhatan, Pasig, bubuksan ko yon, tapos ibabalik ko nyari, ako doon sa kotse ko, wala pa naman, toot. Tapos bababa uli ko nyari ako, toot. Sasarado yung gate namin, toot. Parang si Raulo ko. Pero, gesture of faith. Gesture of faith. Aba, paglipas po ng ilang araw, ang galing ng Diyos. Talagang tapat siya sa bawat nananampalataya sa Kanya. Na sinabi nga niya dito kay Bartimaeus. Sabi ni Bartimaeus, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Yung mga tao, huwag ka maingay, huwag ka maingay. Magugulan na Mesyas. Habang sinatsaway, para si Miguel, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Kaya si Bartimaeus, yung bulag, buhat na ng pagkabata, sigaw, David, ang Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Anak ni Abraham, maawa ka sa akin. Narinig ni Jesus ang prayer niya. Ang sabi niya sa mga tao, pabayaan niyo siyang lumapit sa akin. At nang lumapit na si Bartimaeus sa harapan ng Panginoon, ano sabi ni Jesus? Anong kailangan mo? Tandaan nyo, ay binibigyan ng Diyos ay kailangan natin. Hindi gusto natin. Pag kailangan, sabi ng Philippians 4:19, sabay-sabay tayo, ano sabi doon? Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangailangan sang-ayon sa kanyang kayamanan na nakabudega sa kanyang kalutian. Dinadagdagan ko mo, budega. Amen? Yung pangailangan natin, all your needs. Hindi yung kailangan, hindi yung gusto mo. Pag kailangan mo, sabihin mo kay Jesus, tatagpuin ng Panginoon. Kailangan mo ng boyfriend? Girlfriend? Mamaya na pag-usapan yan. Mag-aral muna. So ano pa nangyari? Kay Bartimaeus, na nakatayo na sa harapan ng Panginoon, anong kailangan mo? Ang sabi ng Panginoon kay Bartimaeus, sagot si Bartimaeus, Panginoon, pagalingin mo po ang mata ko, gusto kong makakita. At ang sagot naman ni Jesus sa kanya, magagawa ko ba? Ano sagot ni Bartimaeus? Ikaw ang Diyos yan eh. Bahala ka. Hindi. Ang ganda ng sagot ni Bartimaeus. Panginoon, kung iibigin po, magagawa mong ako'y makakita. At ang sagot ng ating Panginoon, sang-ayon sa iyong pananampalataya, mangyari ang iyong pinanampalatayanan. At sandaling yon, si Bartimaeus ay nakakita. Palakpakan mo ang Panginoon. According to your faith, so be it done unto you. Sang-ayon sa iyong pananampalataya, mangyari. Kaya kung ano pinanampalatayanan mo, kapatid, yun ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, hindi positive thinker. Kasi sa atin lang yun. Dapat ang mga anak ng Diyos ay positive faith. Positibo ang kanyang pananampalataya, walang pag-aalinlangan. Hindi nakikilos, hindi natitigatig. Kapag nanampalataya siya, nagko-content siya sa kanyang pananampalataya, tumatayo siya doon. Hindi siya nang nayanig. Kaya nakakaawit siya, I shall not be moved. I shall not be moved just like a tree surrounded by the water. I shall not be moved. Nung kabataan kami, pag kanta po namin yan, tulad mo ay natanim sa siping na agos ng tubig. Nagbubunga sa kapanahonan, dahon mo'y di malalanta. Bawat tahawakan ng kanyang kamay, giginhawa. Sapagkat ang tiwala mo ay sa Kanya. Dumating man ang bagyo, dumating man ang baha, yanigin ka man, hindi makikilos. Sapagkat ikaw ay nagtitiwala na lubusan na ang buhay mo ay nakatayo sa tunay na bato na lahat ng kapanuhanan kay Jesus, the rock of all ages. Ang bato ng lahat ng kapanahunan, matibay at matatag. Hindi makikilos. Ano mang problema, ano mang pagsubok, ano mang pagkakasakit, ano mang kawalan, alam mo, kasama mo ang Panginoon at ang tiwala mo sa Kanya. At ang titiwala sa Kanya. Koroma. Sige nga, palakpakan natin si Jesus. Huwag sa akin, si Jesus. Amen.
Sapagkat ang sabi ni Jesus sa pamagitan ni St. Paul sa Romans 10:11, as the scripture that said, He that believeth me shall never be ashamed. Ang nagtitiwala sa akin, hindi mapapahiya. Ang nagtitiwala sa akin, hindi ko bibiguin. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang mga household of faith. Yun yung sambayanad. Yun yung pamilya ng mga mananampalataya. Nagtitiwala kay Jesus. Nananampalataya kay Jesus. Wala pa. Inaangkin niyang nasa kanya na. At may assurance. Bagamat di pa nakikita. Yun ang aking house and lot. Amen? Kulay berde. Ay, hindi. Kulay maroon. Ay, anong kulay? Kulay cream. Pangit naman. Di ba? Wow, puti. Ganda. Inilalagay mo na sa iyong puso. Pinanampalatayaan mo, akin na yan, Panginoon. Salamat po. Pero lalaki pa mo ng pagsityaga at sipag at talino na binigay sa iyo ng Panginoon. Paano kakamtin? No? Isang nagturo po sa financial na sinasabi na talagang kalakip yung sipag at tiyaga at talino galing sa Panginoon. Huwag kang papasok sa negosyo at buhay. Makakamtan mo yun. Kalakip yung pananampalataya kay Jesus. Amen? Kasi hindi tayo tinuruan ng Diyos na magtiwala lamang pero walang gawa. Faith without work is dead. Kaya kapag kayo nagtiwala sa Panginoon, panampalataya mo, may kapatid ka na sa Diyos. Tingnan mo ang kapatid mo sa Panginoon. Tingnan mo si Pastor Ami, kamukha niya yung isa dito. Nasaan siya? Ano pangalan nun? Si Ate Josie. Nasa Ate Josie? Hindi yan. Taga-Taytay. Nasaan siya? Bumaba? Ayun! Kamukha. Tayo po, kung sa picture di magkakamukha, pero kapatid, tayo magkakamukha kay Jesus. Kasi na-prayer natin makatulad tayo at maging kamukha tayo ni Jesus sa kanyang kabanalan. Tingnan mo ang katabi mo sa likod at sa harapan at sa tagiliran. Pakisabi mo sa kanya, magkakamukha tayo sa kabanalan ni Jesus. Amen? Bilang tayo isang sambayanan. Yung iba hinihiwalay yung sarili niya Tandaan nyo, sa book of Matthew, Mark, sa Gospel, meron pong tao na hinihiwalay sa kanyang sarili. Anong katangian yon? Pag ang tao hinihiwalay ang kanyang sarili, may karga. May karga. Alam niyo yung lalaking Yung lalaki na nasa salibingan, sigaw na sigaw araw at gabi. Di ba? Nantakpuin ni Jesus doon. May karga. Masamang espiritu. Pag may bad spirit, hinihiwalay ang kanyang sarili sa pamilya. Hinihiwalay ang kanyang sarili. Separatist. Ang tawag po namin mga bishop diyan. Separatist. Pag nag-uusap kami ni Brother Eddie, ni Bishop Dan, Bishop Leo, pagka dumadalo kami sa mga pastor, kapag yung sarili, gustong i-separate sa church na yon, sabi namin, may karga ng dyablo. Kasi ayaw makisama sa mga pamilya ng Diyos. Ayaw hinihiwalay ang sarili sa pamilya at pagkakamag-anakan ng mga mananampalataya. Tingnan niyo po yung lalaki doon sa libingan. Naghuhubot-hubad. Nandun siya, nag-iisa siya doon. Ayaw niya makisalamuha. Pero mahal din siya ng Panginoon. Tinagpo siya, tinanap ng Panginoon. Darapat na matagpuan siya ng Panginoon. Sinabi niya, bakit katapusan na ba? Yung nakakarga sa kanya, nagsasalita. Hindi pa naman katapusan ng mundo? Bakit ba pinalayas sa taong ito? Hindi siya entertain ni Jesus. Pinalayas yung masamang spirito doon sa separatist na naghihiwal ng kanyang sarili sa pamilya ng Diyos. Kapatid, buhat naman ng palataya ka, ikay naging anak ng Diyos sa pagtanggap mo sa Kanya bilang karapatan mong ikay anak ng Diyos, huwag mong ihiwalay ang sarili sa mga kapatid mo sa Panginoon.
Kasapagkat dapat mamutawi sa atin yung pag-ibig. At yung pag-ibig na yon na gumagawa ng mabuti, ay kinakailangan po, meron pong characteristics. 7 yun eh. Baka ilan po banggitin ko na mahalaga. Pagka ikaw ay anak ng Diyos, dapat ikaw ay nandoon sa pakikipagkaisa. Napagkaisa. May unity. Nakikipag-unite ka. Sa kapatiran, kung mayroong proyekto, may gawain, hindi mo pababayaan, ang kapatid mo ay hindi mo samahan. Kamukha sa lakbay, salamat po, nandito kayo. Sinamahan nyo ang inyong mga kapatid sa Panginoon dito sa Taytay upang sila ay ating palakasin. Yan po ginagawa po namin sa taas, sa PCEC, PJM. Pupunta po kami sa mga, ito hindi lang po nakasama sa Marinduque, kasi nga po hindi ako makasama dito. Dadalo kami doon, nagfa-fathering kami sa mga pastors and bishop sa Marinduque. No? Una po ay doon kami punta sa Taguig, kay Archie. No? Lahat ng pastor doon, 120. So isa po kami nag-encourage sa kanila at binibigyan po namin kalakasan bilang sila'y pamilya ng Diyos. Kapamilya natin sila. Ang ating ama ay si Jesus, na siyang ating elder brother. At ating ama, the Heavenly Father. Isa tayo nang ipanganak ka sa kaharian ng Diyos. Nanampalataya ka ba? Na ikay anak ng Diyos? Lahat ng anak ng Diyos, say amen? Nasambayanan ka ba ng Diyos? Si Jesus ba ang iyong elder brother? Ang ama ang ating ama? Tayong lahat. At may kalipunpunan tayo. May kalipunpunan sa ibang lugar. At sa ibang bansa. Lahat na nagsitanggap kay Jesus, tinanggap ang karapatang siya anak ng Diyos. Sa makatwid at sa pangsapalataya, napapabilang sa pamilya, sambayanan ng mga mananampalataya. Household of faith. Sapagkat ito mga nasa household of faith, may bunga ng banal na espiritu. Kahit di kaibig-ibig ang kapatid, siya nagiging encourager nito upang magpatuloy sa pananampalataya. Kaya isa po dito sa sinulat dito, na nais kong basahin, the household of faith refers to the children of promise. All who are sons of God through faith in Christ, sons of God, through faith in Christ. All the believers in Christ together constitute a universal household, the great family of God. Scripture frequently uses the metaphor of the family to describe relationship in the kingdom of God. God is the Father, Jesus our elder brother. We are brothers and sisters to one another. We belong to the same family. In God, in Galatians 6, Christians are called household of faith. Kaya ito po yung sinulat at binigay sa akin ni Arisma na pinagkasunduan nila ng mga taga-Taytay. Basahin ko na rin. Ang context, we not only receive and cultivate seeds of faith in our lives, but God desires we also sow seeds of faith in the lives of others. Ito po sana maging huli kong pero baka mawalan akong oras. Hindi lamang dapat natin tanggapin yung binhi ng pananampalataya at ito'y ating bungkalin o i-cultivate yung binhing iyon ng pananampalataya sa ating buhay. Kundi, ang gusto ng Panginoon, kapatid, dahil ikaw ngayon ay anak na ng Diyos, kasama sa pamilya ng Diyos, ang gusto ng Panginoon Diyos, kapatid, magtanim din tayo ng binhi ng pananampalataya sa ibang tao sa kanilang buhay. Are you ready to be used of God as family of God? Not just to receive the seeds of faith, not only to cultivate the seeds of faith, but also to sow the seed of faith to the lives of others. Sa buhay na iba, handa ba tayo magtanim? Sapagat sabi doon, let us not be weary in well-doing. Verse 9. But in due season we shall reap, if we faint not. Let us be, wag tayo maggulimahan ng mag-abala sa paggawa na mabuti. Ito po, aking papasok sa tulong ng Panginoon. Let us be weary in well-doing, but in due season we shall reap. Sa panahon, kung di tayo mapapagal, aani tayo. Kapatid, ang ibig sabihin, ang pinaka-the best na may bibigay natin, papakitaan natin kabutihan sa kapwa natin. Hindi lamang po mapakain natin sila. Hindi lamang madamitan natin sila. Hindi lamang mapainan natin sila. Hindi lamang mabigyan ng pabahay sila. O mapag-aral natin sila. Mabigyan natin sila ng scholarship. Ang pinaka-the best na mabuting bagay na magagawa natin sa isang tao
ay matanim ang binhi ng salita ng Diyos sa kanilang puso at hindi tumubo at sila man ay ma-born again at maging anak ng Diyos kasama natin pagparito ng Panginoon sasalubong sa ating Panginoong Kristo. May kaligtasan. Kaya kapatid, yan ang dapat nating gawin. Lahat ng anak ng Diyos, once again, say amen. May gawain ka. Tayong lahat ng mga anak ng Diyos, tayong magkakamag-anak, tayong pamilya ng Panginoon Diyos na naligtas na isang ating Ama, ang gusto niya, magligtas pa ng ating kapamilya sa laman. Magligtas pa ng ating kapitbahay. Bagamat ang kapitbahay, maritas mo sa buhay mo. Hello. Chismis dito, chismis sa iyo. Mahalaga, ma-born again siya. Maipanganak na muli sa ng Diyos. Hindi relihiyon, kundi maranasan niya ang relasyon sa Panginoon na napakasarap na kapag ka siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi ka niya pababayan, tumawag ka sa Kanya, sa lahat ng pangailangan, ipagkakaloob niya. Kung ikay may karamdaman, pagagaling ka ng Panginoon. At kung may panganib na panahon, tumawag ka sa Kanya, ligtas ka sa mapagpalang kamay ng Diyos. Yun ang pamilya ng Diyos. Nagnanais na ang kapwa niya ay makatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan ang pinaka-the best. Yan ang pinakamabuting bagay na dapat nating ipagkaloob sa mga tao. Ikaw ba'y ligtas? Lahat ng ligtas, say amen? Amen. Lahat na may katiyakan ng kaligtasan, say amen? Amen. You are saved to serve. At ang pagsilingkod, kapatid, sa Panginoon, ang pinaka-the best, heartbeat ng puso niya, kaya tinungong ko bundok ng Kalbaryo at namatay siya doon, alang-alang sa sino mang sasampalataya. Hindi na mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, walang maliligtas kung walang mananampalataya. Saan nandun yun? Sa Romans? Chapter 10, walang maliligtas kung walang mananampalataya. Walang mananampalataya kung walang mapapakinggan. Walang mapapakinggan kung walang magsasalita. Walang magsasalita kung walang lalabas. Kaya sabi ng kapatid natin, si Pablo, go! Si Matthew, go! Si Mark, go! Si Luke, go! Go ye! Hindi goyo. Iba nag-utos, go ye! Humayo kayo! Pero hindi naman humahayo. May ibang gagawin. Ang utos ng Diyos, go ye into all the world and preach the gospel and baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to observe all I have commanded you. And I will be with you even unto the end of the world. Verse 20. Di ba? Pag humahayo tayo, nag-ibanghelyo tayo, nagdadala tayo ng tao sa Panginoon, naligtas, mabuting gawa yun. Tama? Lalo sa iyong kasambahay, sa iyong pamilya, sa laman, upang mapasama siya sa pamilya ng Diyos. Mabuting gawain yun, kapatid. At kung alam mo mabuti at di mo ginagawa, kasalanan. Tama po ba? Sa James chapter what? Chapter 1 verse 17, if I'm not mistaken. Sa nakakaalam paggawa ng mabuti at di ginawa, ito'y kasalanan. Mabuti ba? Na gumawa ng mabuti at ang mabuti magagawa natin, ibahagi ibanghelyo sa iba? Mabuti ba? Na magbahagi ng ibanghelyo ng kaligtasan para magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan ng iba? Kasi hanggang ngayon, sa relihiyon nakakapit ang marami. Basta dito na kami mamamatay, ito na kinalakihan ko, magpapantay na pa ako, dito na ako. Hindi nila alam. Kala nila ang kaligtasan pagpasok sa loob ng simbahan. Hindi. Ang kaligtasan ay pagtanggap sa Diyos na buhay na namatay at nabuhay na muli sa gitna ng mga patay. Si Jesus Christ na nanawagan sa atin, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigyan ng luha at kayo aking pagpapahingahin. Kay Jesus lamang may kapahingahan. Sa napapagal nating kaisipan at diwa sa buhay sa mundong ito. Sapagkat sa mundong ito, punong-puno ng kapaghihatian. Sinabi niya sa John 16:33, in this world, you will have tribulation. In me, you will have peace. Be of good cheer because I have overcome the world. Amen? Sa mundong ito, pipilipitin ka, pipigatin ka. Sa akin, may kapayapaan. Ano yung kapayapaan? Shalom. Ano yung shalom?
kalusugan, mabuting pamumuhay, mabuting pagkatao, katagumpayan. Tapos na. Sa pagwawakas, wrap up, kapatid, ito pinaka-the best na meaning ng faith. Bilang tayo'y sambayanan ng mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya, say amen? Sukatin natin. Ang mananampalataya, John 20:31. Let us quote. Sino pa may kabisado? Start reading the Word of God, studying, meditating, memorizing the words of God. Kahit magising ka at matulog, pag ginising ka, tinuro ng aking professor taga-Taytay, si Reverend Delberto Medina. Taga dyan po siya sa may Methodist Church. Ganito po siya. Ano ang pananampalataya? Matagal po in-explain to. Dapat, sabi ko sana may blackboard dito. Faith. Ano ang pananampalataya? Ikaw ba'y mananampalataya? Tiyak mo, mananampalataya ka? Si Satanas man, nananampalataya may Diyos. Nanginginig pa. Tama, Ate Ami. Pero, hindi siya tunay na mananampalataya. Sapagat ang tunay na mananampalataya ay ang sinasabi sa John 20:31. Ano sabi diyan? But these are written, that you believe that Jesus the Christ, the Son of God, and that by believing, you might have life in His name. Sa pagsampalataya, magkakaroon ka ng buhay na nasa pangalan ni Jesus. Anong kahulugan? Dapat alam natin, bilang mananampalataya, ikaw pala, pag nanampalataya, hindi lamang nag-Hebrews 11:1. Yes, faith is an assurance of things hoped for, evidence of things that not seen. Pero dapat bilang mananampalataya, sambayanan o pamilya ng mga mananampalataya, dapat ikaw ay buhay mo nasa pangalan ni Jesus. Ganito po kasimple. Pag ang bahay at lupa nasa pangalan mo, anong kahulugan? Nakatitulo sa iyo. Pag nakatitulo ang bahay at lupa sa iyo, ang kahulugan, ikaw may-ari. Hindi yung kapitbahay mo. Ikaw may-ari. Nakapangalan sa iyo. At ikaw ang makikinabang doon sa bahay na yon. Ikaw ang masusunod sa bahay na yon. Kung gusto mong pinturahan na itim ang bahay mo, walang pakialam, basta iyon. Tama? Kung gusto mo ang bahay mo, isa lang ng poste, parang kalapate. Ikaw yun. Tama? Kung gusto mo, ang bahay mo walang bintana, para tagusan ng hangin, ikaw masusunod doon. Pero gusto mo, sarduhan at naka-air condition, para mga frigidaire ang iyong mga naka-3-phase ang iyong mga aircon, ikaw masusunod doon. Tama? Kaya kapatid, pag ang buhay mo, ipinangalan mo kay Jesus, ano kahulugan? Tulad ng bahay. Bilang mananampalataya, ipinapangalan mo buhay mo kay Jesus, dapat si Jesus ang may-ari ng buhay mo. Si Jesus ang susunod sa buhay mo. Si Jesus ang nakikinabang sa buhay mo. Si Jesus ang lahat sa buhay mo. Kaya pag sinabing household of faith, pamilya o sambahayanan o pagkakamag-anakan ng mga mananampalataya, ang kahulugan, pamilya na ang may-ari ay si Jesus. Pamilya na susunod ay si Jesus. Pamilya na nakikinabang ay si Jesus. Pamilya, lahat-lahat kay Jesus. Ganun ba buhay natin? Siya ba ang lahat at lahat sa buhay natin? Siya ba ang nasusunod sa buhay natin? Bilang tayo pamilya ng Diyos, nagkakaisa ba tayo? At ang pamilya ng Diyos, household of faith, pamilya ng Diyos yan. At ang pamilya ng Diyos, na mga mananampalataya, dapat puspos ng Espiritu Santo. Puno ng banal na bagay ng Diyos. Puno ng Holy Spirit. Puno ka ba ng Holy Spirit? Lahat ng puno ng Holy Spirit, say amen. Lahat ng puno ng presensya ng Diyos, say amen. Dapat, bilang house of God, puno tayo ng Holy Spirit. Puno tayo ng presensya ng Diyos. Kaya tawagan natin ng mga awit. Hayaan nating umapaw ang kapunuan ng Diyos, Espiritu Santo sa ating buhay at tayo magpuri sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan po natin ang ating tunay na Diyos.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang tunay na Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay. Awitan mo ang Panginoon. Ika'y walang Yes, Lord Jesus. Wala kang katulad, Panginoon, sa buhay namin. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Habang kinasa diwa ng pagsamba, yuko natin ang ating ulo, pikit ang ating mga mata. Narito ang Panginoon Sus. Kinakausap ka niya. Sapagkat kalooban niya, hindi mapahamak ang sinuman. Ang nais niya, mangaligtas, magsipagsisi, magsipagbalik loob sa Kanya. Sapagkat nalimutan natin ang balikpadaan patungo sa Kanya. Darapat sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Sino man
ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa magitan niya. Kaya kapatid, niloob ng Diyos, ikay naparito. Hindi relihiyon, hindi sekta, hindi denominasyon ang inaalok na Jesus. Ang inaalok ng Panginoon Jesus. Kapahingahan, kaligtasan, buhay na walang hanggan, kagandahan ng buhay, na may tagumpay, may saganang buhay. Sapagat alam niya, ang kaaway na parito, upang nakawin ang salita niya at ang kaligayahan. Patayin ang ating relasyon sa isa't isa. Sa ating pamilya, sa ating household. Patayin ang relasyon sa Diyos. At wasakin na iyong buhay. Darapat sabi ni Jesus, siya'y naparito upang ikay magkaroon ng buhay na may kasaganaan. Buhay na pinagpala. Buhay na may katiyakan. Buhay na walang agam-agam at takot sapagkat yung itatalaga mo buhay mo sa pananampalataya kay Jesus. Sa magitan ng paglapit mo sa Kanya, hindi na kinakailangan magpasangka pa ng krus. At hagupitin, sugatan, ipako. Siya na gumawa nun para sa atin. Kinuha niya at ating lugar. Siya ang nabugbog at nasugatan dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kasamaan. Siya ang umako ng lahat nating kasalanan. Tinubos na ang lahat na ito sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin na lamang natin, lumapit na may buong kapakumbabaan, nananampalataya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, na naparito, na napako sa krus, at tumubos nga at nagligtas sa atin. Patuloy mo siya, sapagat noon pa tumutok-tok siya sa pintuan na iyong puso, at nais niyang makapasok sa iyo. Darapat siya'y very gentleman. Hindi siya basta pumapasok, kundi mo hayaang anyayahan siya sa iyong buhay at papasukin siya sa iyong puso. Narito siya. Siya ating panauhing pandangal. Hindi natin nakikita, pero handa na magligtas at magpala sa buhay mo ngayon. Kapatid, kaibigan, sa isang panalangin, anyayahan natin siya. Papasok siya sa atin, mananahanan siya sa atin, makakasalong buhay natin ng Panginoon. Kay sarap kasalong buhay ng Diyos. Kung sa mga estudyante, sa panahon ng examination, kung siya ang Panginoon tagapagligtas mo. Kaibigan, kapatid, isang tawag lang sa Amang Diyos. Siya'y sasagot at ang pangako niya sa nagkukulang ng karunungan, humingi at siya'y nagbibigay, hindi nanunumbat at ito'y iyong tatanggapin. Kaya sandaling ito, sa mga pamilya, mga ama na nangangailangan, sa panahon ng pangailangan, si Jesus ang katugunan. Kung siya ang Panginoon tagapagligtas mo, siya rin ang magiging Yahweh Jireh ng buhay mo. Panginoon, na siya magpuprovide at magkakalot na yung pangailangan. Kung wala kang trabaho, wala kang hanap buhay, tumawag ka sa Kanya bilang siya ama mo. Minamahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Ang mahalaga, matama relasyon natin sa Kanya. Ikaw ay maging anak at siyang ating Ama. Siya ay Panginoon. Tayo mga lingkod niya. Pag kailangan mo ng kagalingan, dahil siyang ating Ama, siyang ating Panginoon, siya ating tagapagligtas, tumawag ka. Siya ang iyong magiging Yahweh Rapha, Panginoon na nagpapagaling. Ang hindi magagawa ng tao, ang hindi magagawa ng espesyalista, magagawa ng doktor ng mga doktor, the great physician, ang ating Panginoon Kristo. Wala nang lunas, kay Jesus may lunas pa. Kung siya Panginoon mo, sa Kanya may miracle, may himala. Naranasan ko yan, naranasan ng pamilya namin, naranasan ng pamilya ng Jacob. Kapatid, maranasan mo rin ang kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Kung siya ang gagawin mong tanggapin na Panginoon tagapagligtas. Kasi ang daling ito, habang tayo nasa diwa ng pagsamba, siya namatay para sa atin, nabuhay na muli, upang sino man sasampalatay sa Kanya. Sa oras nito, hindi na mapapahamak. Hindi na ibubulit sa dagat-dagatan, nagniningas na apoy tasupre, na siyang kalawang kamatayan. May katiyakan ka na ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Magunaw man ang buong mundo, mawala man na lahat, kunin pa tayo ng Diyos. Pag biglang sulpot natin sa kabilang buhay, ang sasalubong sa atin ay si Jesus. At magsasabi, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa buhay na walang hanggan. Sa aking paraiso, sa kapahingahan. Hindi mo kailan mamarinig
lumayas ka sa harapan ko, hindi kita nakikilala. Ikaw na manggagawa ng katampalasanan. Yun ay para sa mga hindi nanampalataya. Hindi makakasama sa sambayanan ng Diyos. Hindi makakasama sa household of God. Sapagat tinanggihan niya ang paanyaya ng Panginoon. Kaya't kapatid, kaibigan, ito ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Hindi bukas. Ang tatanggapin mo, hindi simbahan, hindi sekta, hindi relihiyon. Ang persona, ang buhay na persona, the living person of the second of the Trinity, si Yesu Cristo, the Son of God, ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Sabihin mo isang panalangin to, tao sa iyong puso. Manampalataya ka't kausap mo si Jesus. Marinig ka niya ngayon. Kaya sandaling ito, sa katahimikan natin ngayon, kapatid, kaibigan, kung tinanggap mo na siya, pagtibahin mo sa sandaling ito. At kung di mo siya tinatanggap pa, at naranasan ang panalangin ito, bagamat ididikta ko sa iyo ang panalangin, gawin mo ito ng tao sa iyong puso. Buong pagmamahal at buong pananampalataya kay Jesus Christ na narito ngayon. Marinig ka niya. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoon Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. lumalapit po kami sa inyo. Nagpapakumbaba, Nagpapakumbaba, nananampalataya. nananampalataya. Ikaw ang Diyos Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. na nagkatawang tao. Inako aming kasalanan Inako ang aming kasalanan sa bundok ng Kalbaryo. sa bundok ng Kalbaryo. Nabugbog na sugatan Nabugbog na sugatan dahil sa aming kasalanan. dahil sa aming kasalanan. Napako sa krus, Napako sa krus, namatay, namatay, darapat na buhay na muli. darapat na buhay na Ang muli. pangako mo po, Ang pangako sino man sasampalataya sa iyo, masasampalataya hindi sa na iyo mapapahamak. ay hindi na May kaligtas at buhay na walang hanggan. May kaligtasan At dito pa lang sa lupa, at dito pa lang sa lupa, sasamahan mo kami at pagpapalain. sasamahan mo kami at Iingatan. pagpapalain. Kaya Panginoon Jesus, Kaya Panginoon, inaanyahan po kita inaaniyahan po at kami tinatanggap at tinatanggap sa aking buhay sa aking buhay bilang aking Panginoon upang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Isulat mo po Isulat mo ang aking pangalan ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. ng buhay ng kordero, Kordero ng Diyos kordero na nag-aalis na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. ng kasalanan sa sanlibutan. Panginoon Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin at mo linisin at linis sa lahat ng aking sa kasalanan. lahat ng aking kasalanan. Isulat ang aking pangalan, Isulat ang aking pangalan. Opo. Opo. sa aklat ng buhay Sa aklat ng buhay. at tagapagmana na At tagapagmana na iyong kaharian. ng iyong kaharian. Kasama na Kasama na sa sambayanan, sa household sa house of faith. of faith. Hindi maiwanan, Hindi maiwan. hindi mapapahamak, Hindi mapapahamak. hindi magdurusa Hindi magdurusa. sa naglalagablab Sa naglalagay. na supret apoy Supret apoy. sa impyerno. Sa impyerno. Kundi tatahan ako Kundi tatawag sa langit na bayan, sa langit na sa dakong iyong naroroonan. Kaya salamat po, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Binigyan mo ang pagkakataong ito Binigyan ng pagkakataon. na ikitanggapin ko sa puso ko. Kaya tanggapin sa Maglilingkod po ako maglilingkod po ako sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations, kapatid, sa mga tumanggap. Kung di ka pa tumanggap, let the Holy Spirit convict you. At naroon, huwag mo nang pagmatigasin ang puso mo sapagat itong araw ng pagligtas ng Diyos. God bless you. Anong oras na po? Kumain. Oras na po para ibalik natin ang pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbigay natin ang ating tithes and offering. Amen po ba? Sabi nga po sa mga 2 Corinthians 9:7. Ang galing ni Pastora. Sa pangalawang Korinto po, chapter 9, verse 7 po. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi ng Panginoon, pag tayo nagbibigay, hindi yung bigay lang na labag sa ating kalooban. Hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon doon. So dapat, pag nagbigay tayo sa Panginoon, kung anong kaya natin, yun ang ibigay natin na may kagalakan sa ating puso. Yun dapat. Kasi, ang pagpapala ay nagsisimula. Ako'y naniniwala po ng pagpapala sa atin ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin
ay nag-uumpisa po yun sa pagbibigay. Pinagpapala tayo ng Panginoon kung paano tayo manampalataya sa Kanya at kung paano tayo magbigay at mag-share ng mga pagpapalang natatanggap din natin sa iba. Di po ba? Ako gusto ko maging ilog. Di ba yung ilog inaagusan ng tubig? Di ba hindi siya nawawala ng tubig? So gusto kong maging daluyan din ako ng pagpapala para sa ibang tao. Di ba mas maganda yung ganon? Amen po ba? Amen po. So yun lang po may share ko. May konting share lang po ako kami din na mag-share lang po ako ng konti. Dumaan din kami sa buhay namin na kinuha din ng Panginoon yung mga malalaking bagay na para sa amin na kinuha din ng Panginoon sa amin. Medyo nakakalungkot din yon, pero pinalitan nyo ng Panginoon ng mga simpleng bagay na may kasamang kapayapaan. Di po ba? Anong gagawin mo sa malalaking bagay kung puro yung hindi pa payapa ang puso at isip mo? Di ba? Kahit meron tayo mga ganong bagay, kung hindi tayo panatag, hindi tayo payapa sa buhay natin sa araw-araw, useless din po siya. Mas gugustuhin ko po kung ako yung plano ng Panginoon ang masusunod sa buhay ko. Hindi yung ang plano ko ang susundin ko. Kasi walang planong Panginoon para sa buhay natin na makakasama sa atin. Laging makabubuti sa atin ang plano ng Panginoon. Di po ba? I-share ko lang po yung last na verse na gusto ko ibigay sa inyo po. Yung verse po ng tindahan po na pinapasukan po namin sa Baras. Yun po talaga, napakagandang verse po na kinakapitan namin. Makikita po siya sa Matthew chapter 6, verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, let us pray na po. Sige po, labas natin yung, hawakan po natin mga tithes and loves offering. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord, na iningatan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, sa pagtatrabaho, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay mo, Lord, ng karunungan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga hawak namin tithes and love offering, Panginoon, anuman po ang halaga ng laman na ito, Panginoon, Lord. Patuloy na maging mabagong samyo, Panginoon, sa iyo. At patuloy na ibuhos mo ang pagpapala mo sa iyong mga anak, Panginoon. Punuin mo lagi, Lord God, ang kapagkainan ng bawat sambahayan na naririto, Panginoon, at patuloy na protektahan sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Lord, ikaw ang makita muli sa buong bagong linggo na daraan sa aming buhay. Ikaw ang makita, Lord, ng mga tao, Panginoon. Kami maging Bible, Panginoon, na buhay, na naglalakad, Lord God. Ikaw ang Panginoon na makikita nila, Panginoon, at kami, Panginoon, ay makahawa sa kanila, Panginoon, dahil yung kabutihan mo, Lord, ang makikita nila sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin sa aming mga tithes and love offering, patuloy na pagpapala pa, Lord, ang ibibigay mo sa bawat pamilya na magbibigay ng kanilang mga ikapo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuri pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For GCash, for BPI, take a screenshot of the transaction receipt and send it to and indicate the following. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat ho sapagat kami napabilang sa pagkakamag-anakan ng Diyos. In the household of God, sa family ng aming Panginoon sa Kristo. At kasamang tagapagmana, Panginoon, ng iyong kaharian at lahat ng bagay. Hindi magkukulang, hindi mangangailangan. Ikaw ang aming magiging mabuting pastol na magkakaloob
ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, at nakilala ka namin. Sapagat na kami maligaw, ikaw po ang aming naging daan, katotohanan at buhay. Kaya't meron kayong pagkakataon makaparoon sa iyong Ama upang tumahan, O Diyos, na kasama niya sa kanyang hapag. Kaya dito pa lang sa lupa, Panginoon, salamat sapagat bilang mga anak mo, nagdanais ka, Panginoon, na marami pa ang malipat buhat sa anak ng kadiliman tungo sa anak ng kaliwanagan. Gamitin mo kami, Panginoon, kasangkapanin. At kung kami magamit mo, O Diyos, sa kaliligtas pa na marami, sapagat ang pananampalatay dumarating sa pakinig, magpapahay kami na iyong ebanghelyo, kaharian, at puspusin mo kami na iyong kapangyarihan. Gagawin namin to hindi sa aming lakas, hindi sa aming dunong, kundi sa pagitan na iyong banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, paghayo namin, sasamahan mo kami. At ang pangako mo po, mamumunga kami ng bungang mananatili. At ang pangako mo sa amin, ano man ang hingin namin sa iyo, ibibigay mo, Panginoon. Hindi kami mabibigo, hindi kami mapapahiya, tatanggapin namin na may kagalakan at may enjoy ang mga pagpapalang ito sa aming buhay. Kaya taas po natin ang ating kamay, mga kapatid. Dahil, Panginoon, ginawa mo ito sa amin sa dahon ito ng taytay. Merong household of believers. Pamilya ng mga mananampalataya. Hindi po dito nagtatapos. Dalangin namin, Panginoon, dadako pa ito papuntang baras, Panginoon, upang magkaroon pa ng household of faith sa dahong iyon. Na may banal at pagkatakot sa iyo. At kung kami namumunga nga po, tunay nga pong kasisihan mo kami, kalulugdan sa aming mga gawa. Kung paano pinararami mo at pinasasagan ang aming kaluluwa, pasasaganain mo at payayamanin ang aming buhay. Ilalayo sa karamdaman, may kalusugan at kalakasan. Kaya sa hapong ito, Panginoon, basbasa mo yung mga anak na yung masaganang pagpapala, mayamang biyaya, Panginoon, at ang pag-ibig mo, O Diyos, na di nagmamaliw ay kanilang maranasan. Patnubay gabay, pagkasi, anointing power ng Holy Spirit ay sasabawat sa amin, Panginoon. Kaya I declare, I decree, I pray, in the name of Jesus, tanggapin ang bawat sa ang kanyang shalom, good health, well-being, prosperity, success, joy, peace, and happiness, and even fulfillment, and lacking nothing, missing nothing, broken nothing, but only success and prosperity and good life belong to each one of us. In Jesus' name I pray. Everybody, claim it by shouting a loud amen. God bless us. Shalom.